na nahintay ang February, yung 1-year bar. Oo. Narito sa ating linya si Senador Antonio Trillanes IV. Ayan. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po, Senator. Magandang umaga po sa inyo, Igan at kay Miss Connie. Opo. So hindi nyo na Opo. nahintay itong impeachment. Ito rin yung mga kasong isinampa at dati mo nang ika nga nababanggit, nabubulgar sa ombudsman Opo. naman. At doon na ako talagang gustong matagal ko nang mabuksan yung joint account nila ni dating Pangulong Duterte. Opo. So, ito po, yung mga final namin kahapon, 23 counts po yon. Ang isang common lang na na-file dyan, yung 650 million confidential funds na final din ng civil society groups noong December. Pero dito, sinama lang po namin yung mga aligasyon po ni Mr. Ramil Madriaga. Oh, kita nyo? Kita nyo? Joint force na! Yari ka dito! Ang saya nito! Diba? Ang lupit, no? Joint force na, Ramil Madriaga. Balita ako, meron nga daw si Ramil Madriaga. Parang scandal pa ni Sara eh. Kami po kaming mga idinagdag na first time lang po itong naisampa, no? Yung 2.7 billion pesos na winaldas din na confidential funds when Sara Duterte was mayor of Davao City. Meron ding 8 billion pesos na overpriced laptop scam nung siya ay DepEd Secretary. Tapos may 12 billion na COA disallowances. Naku! DepEd, 7 billion unauthorized cash advances. Naku! Tapos ito, yung 2 billion pesos ill-gotten wealth base dun sa mga bank accounts. Siyempre, sasabihin ng mga DDS, ba't ba kayo na po si Mami Sara? Mami Sara! Mami Minchin, tulong! Tanga! Miski si Miss Minchin, galit na kay Sara nyo! Aray ko! Ha? Anong sabi ni Miss Minchin? Napakasama po ng bunganga ni Sara Duterte. Naggawa pa siya ng libro na Isang Kaibigan. Natatanda mo yon? Si Miss Minchin sa Senado? Di ba pinaiya? Ano po to? Ba't gagawa kayo ng libro na Isang Kaibigan? Ano sabi ni Sara? Bakit ganyan mo ko, Miss Minchin? Di ba? Paiya siya kay Risa, si Miss Minchin. Galit na si Miss Minchin kay Sara. Di ba? Tsaka to si Miss Minchin, nakita niya si Sara kinakamay si Lottie. Aray ko. Di ba? Ano ba apelido ni Lottie? Zulaika. Lottie Zulaika. Kaya nga, alam nyo na, pagtagpo-tagpo nyo na, kaya nga to si Mami Sara, best friend niya si Lottie. Nakita yung si Lottie namumula pa yung dito, nung nasa ospital? Anong sabi? Love, huwag mo ako iwanan, love. Diba? Yan yun, si Sara, si Lottie, at si Miss Minchin. Si Lottie si Sulaika. Kinamay-kamay ni Sara. Aray ko. Kaya malayo ang loob ni Miss Minchin sa inyo. Alam ni Miss Minchin kung sino isang kaibigan na tinutukoy ni Sara eh. Si Lottie yun. Isang kaibigan. Dapat dalawa. Sinama mo si Miss Minchin para hindi nagalit doon sa libro mo. Engot! Aray ko. Na-discover natin noong pang 2016. Right. At yung tumatanggap siya ng dividendo galing sa drug lord Yun o, yun matindi. when she was mayor from 2011 to 2013. Lahat po yun ay naisama namin dun sa kaso kahapon. Okay, so kasi para dun sa mga... Hindi ito rehash, Senador. Hindi po rehash ito. At dito lang nila to, actually yung mga na-mention ko, mga bilyon-bilyon na yan, ito po ay lumabas dun sa Quadcom hearings. Oo. Ang mas nabigyan ng atensyon, yung Mary Grace Piatos, Yes. yan yung 650 million. Pero
marami pa pong anomalyang na-discover doon sa mga hearings. Marami talagang anomalya. Buti nga yung anomalya, marami. Yung like ang konti. Talaga. Xi Jinping。 Di ba? Pansin nyo? Buti yung anomalya, ang dami. Yung like ang konti. Pusang ina. Kapikon eh, no? Ang daming anomalya, yung like ang konti. No? Kakainis, no? Kakainis. Daming anomalya, walang like. Yun, dumagdag. Kailangan sabihan pa eh. Yun. Oo. At yun po ang kinuha natin yung mga dokumentong ebidensya doon at sinampa natin. Sundan ko Kumbaga- lang, yung Madriaga ba, hindi mo na tisod dati? Bago lang ito ngayon? Bago lang po ito. Hindi mo siya kilala. At nakausap ko last week, chinek out ko bago ko isinama itong Kita mo, sabi ko sa inyo, totoo yung sinasabi natin sa inyo. Nagkita na po si Sentry at si Madriaga. Putik, minalaman nga ako kay Sentry. Putik, alam po, pagdating po ng Mayo, putik talaga, grabe po. Grabe. Pagdating po ng Mayo, nako po. Matindi. Abangan nyo si Sentry sa Mayo. Ako po, abangan nyo si Sentry. Kaya mga DDS, ito lang pakiusap ko sa inyo. Itodo nyo na yung pagsasaya. Ito bibigyan ko kayo ng clue. Hindi pa pwede mabigyan ng posisyon si Sentry. Dahil siya ay tumakbo bilang mayor ng Caloocan. Maglalaps yan sa May. And sa May, matatapos na ang kaligayahan yung lahat. Okay? Matatapos na ang kaligayahan yung lahat. Dahil si Presidente at si Sentry ay sobrang magkaibigan na. Aray ko! Sinasabi ko sa inyo, si Presidente, sa akin nyo na maririnig to, si Presidente at si Sentry ay sobrang magkaibigan na. Okay? And sa May, lalo silang magiging magkaibigan. Abakan nyo yan. Clue naman, anong posisyon? Okay, teka, anong posisyon? Parang ano ba, posisyon? Pwede ko ba sabihin? Saka na lang eh. Aray ko! Saka na lang, bawal kasi. Bawal ko sabihin. Basta may, bigyan ko kayo ng clue Ay, di talaga eh. Ma-obvious nyo eh. Ma-obvious nyo. Saka na lang. Kaya na naman kayo, dali nyo na naman ako eh. Aray ko! allegation niya. Oo. So, may mga agam-agam pa rin ako, but generally, yung mga ibang na-mention niya, nag-check out naman when I got out. So, hindi lang ito yung nag-iimbento lang. So nakausap niyo po siya, scammer. Senador? Opo, nakausap ko siya, nagpaalam ako doon sa abogado niya Ayan. at doon sa kanya mismo. So, Aha. bumisita po tayo. At anong Yun. Ano po yung mahalagang nag-check out? Oo. Oo, sinasabi niyong tumugma naman. May mga, habang nagkikwento kasi siya, so nagte-take note yung kasama ko. So, at the end of that, sinasabi ko, lahat ito i-check out ko bago ko i-check ko, i-validate ko yung mga impormasyon na sinasabi mo. Hindi ko basta-basta yayakapin yung sasabihin mo. Opo. So, yun naman. So, paglabas namin, lahat nung mga na-mention niya, nag-check out naman, na-validate naman. Nakita mo? Si Sarah daw at yung drug lord nag-check out. Ibig sabihin, nag-check in. Di ba? Kung hindi ka naman mag-check out syempre nag-check in muna yung si Sarah tsaka yung drug lord. Aray ko! Yan na.
nag-check-in muna. Kaya, nakapag-check out. Malinaw po yan, ha? Still, alam nyo, kasi he admits na talagang gumagawa naman siya ng krimen, basically. Mm. May mga ano talaga, may mga gaps pa rin. But yung portion ng allegation niya na siya yung naghahatid ng pera, binibigyan siya ng pera at hinahatid niya, yan yung allegation niya eh. Oh. Oo. At nasa posisyon siya Kita mo? Tingnan niyo po, ha? Nag-check-in, nag-check-out dahil may posisyon. Kita niyo, napagtatagpo niyo na, ha? Si Sarah daw nag-check-in tapos pumosisyon, sabay nag-check-out. Malinaw, ha? Aray ko. to commit those acts na sinasabi niya. Oh, Oh. So tingnan mo, yun lang naman yung kwan ko po. pero ang naratibo yeah. ng kampo niya ganito, Senador, no? Ito Opo. ay mga aksyon ninyo, Mhm. ang layon lang daw, mapigilan na maging Pangulo siya sa 2028. Pero pag binusisi nyo naman yung mga dokumentong hawak ninyo, nakakalimutan yung pananagutan Tama! ng isang Kaya yun government po. official. Di Tama! ba? Ay nakatuon sa 28 Ayun po yun election. pusang ina eh. Nakakalimutan po nila, kung talagang bintang yan, patunayan mo na yan ay hindi bintang. Okay? If that allegation is not true, if that allegation is false, if that allegation is not correct, then present a real evidence that those allegation is incorrect or not true. Okay? But we have seen so far this BP Sara Duterte Impacta Piona Dora Lacuachera de Demonieta is doing a lot to his colleague or allied to divert the attention of the Filipino people. Okay? He is spending a tons of money to control different allies to divert the mind of the Filipino people so that this Impacta, Jablita, Demonieta, Sara Duterte cannot answer the allegation. Okay? Ganun ang ginagawa eh. Imbis na sagutin, dinadivert na lang. Papalabasin si Chis Escudero, papalabasin si Marcoleta, papalabasin si Robin Padilla, papalabasin yung baba ni Aiming napakahabang isang ruler, papalabasin yung mga Titan. Okay? Ako po ay nagkaroon ng phobia sa PFB nakaraan. Yun naman, Bakit ka mo, Nyolo? Nagkaroon po ako ng phobia dahil nakakita po ako ng Titan. Ayan po, oh. Ayan, nakita ko lang po, ha. Oh, kita ko po. Ayan, ha. Na-screenshot ko lang po. Habang nanonood ako, biglang may lumabas na Titan. Oh, kita nyo naman. Patayin mo si BBM. No joke. Putik. Di ba? Siya lang po nakakapag-thumbnail ng ganyan. Kita nyo yung thumbnail? Di ba? Siya lang nakagawa ng thumbnail na ganyan. Undeveloped Titan. Aray ko. Di ba? Oh. Ayan po, thumbnail yan, no? Oh, thumbnail ng bilyonaryo. Tignan po yung thumbnail, oh. Nakakatakot. I'm scared. Aray ko. Oh, di ba? Kita mo naman, oh, kakain na naman siya, oh. Ang laki ng ngipin, oh. Isang ruler. mapigilan siya maging Pangulo. Oo nga po eh. Pero kung maalala po ng mga kababayan natin, 2016 ko pa ito nilabas eh. Hindi nga siya mayor noon eh. Oo. Wala siyang pwesto noon. Oo. So, ang tanong nga ho dito, kung papanagutin natin yung isang opisyal, kailan natin ifa-file ito? Yung election, 2 years away. Ilan ba dapat? 3 years away? Yes. So, pagka ba nagsabi ka na tatakbo ka, hindi ka na pwedeng kasuhan? Tama! Sa Okay. sistema natin, kapag gumawa ka ng krimen, kailangan ka managot
may eleksyon man yan o wala. Okay. Ganun lang po. Yes, tama po yun. Ang tinatahak po natin ay ang pagtakbo bilang presidente. At yung idinuduldol na pagiging presidente ay si Sara Duterte na magnanakaw, kriminal na tao. Hindi po tayo gumawa niyan. Siya mismo ang nagpakilala sa sarili niya. Tama, mali. Wala tayong ginagawa kundi tinitignan lang natin, nagmamatsyag lang po tayo sa mga galaw niya. At tignan nyo naman po ang galaw. Mamamatay tao. At tignan nyo naman po ang galaw. Magnanakaw na tao. At tignan nyo naman po ang galaw. Walang yapo sa pera ng taong bayan. Ayaw niya magpaliwanag. Pang-apat, binabastos niya po ang saligang batas. Hindi siya pupunta sa Congress hearing. Ganyan po ba ang gagawin natin presidente? Eh baka pag nagpresidente yan, gibain na lahat. Gibain niya lahat na kukontra sa kanya, miski sa Kongreso o either Senado. Ganun po ba ang gusto natin? Ha? Hindi po ganun ang presidente. Hindi niyo po nakikitaan sa Pangulo yan. Ang Pangulo nakikiusap to the equal government level niya na legislative at judiciary. Pero pag si Sara po ang naging presidente, wala pong pakiusap yan. Brabrasuin niya yan. Diba? Binastos niya ang Kongreso mga ilang beses na. Tama po ba yon? Sa tingin niyo tama yon? May hearing ka sa budget mo sa OVP. Hindi mo aatiran, nandun ka, nagsiswimming ka sa Quezon. Tama po ba yon? May hearing ka sa Kongreso, nagpapatuto ka kay Apo Wang-ud. Tama po ba yon? Hindi po ganoon ang government official. Ang government official po is the representative of our Filipino people. The mandated obligation of a government official is to serve our Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. But this Vice President is really corrupt. And not only that, very, very crazy. Aray ko. Sir, detalye lang natin kasi parati hong sabi nyo nga hindi masyado na-highlight. Pero ako for so many reasons, syempre nakaka-alarm yung inyo pong sinasabi na katiwalian sa pagtanggap ng pera ti umano mula sa drug lord, no, nung siya pa ay mayor. Syempre ang sinasabi parati diyan, ano ang matibay na ebidensya, papaano nakuha? Para lang ho malinaw din dun sa mga nagdadoubt. Hindi siya hearsay. Oo. Opo. Ito po ay nakalap namin yung mga dokumento na naibigay sa akin noong 2016, before the 2016 elections. Ito ay inilabas ko. So, kasama dun sa mga listahan po yun, ng mga bank accounts, flag transactions, may mga pangalan na nagbibigay ng, may pattern ho eh. Every 6 months pumapasok yung pera. Cheque po ito. Binibigay sa kanila, cheque, nakapangalan kay Baste, Pulong, Sara, Hanilet, Kitty, pati kay Digong. Every 6 months pumapasok. So, nung time na yon, hindi ko pa alam kung ano ba itong tao na ito, no? Sami Uy ito eh. Ano ba negosyo nito? So, nagre-research ako, ito may illegal gambling, siya, tapos kapartner ni Digong sa ibang negosyo, parang ganun yung hindi ko pa nadidikit. At saka yan pong si Sami Uy po, number 1 contractor sa Davao ngayon. Aray ko. Yan ang premyo. Number 1 contractor po yan sa Davao ngayon sa mga flood control. Yan po ang contractor. Si Sami Uy. Yan po ang nagbibigay ng drug money kay Lazaria. Matagal na yan. Si Digong nga dapat i-expose siya. Anong ginawa niya? Gumawa ng eksena. Pupukpukin ng mikropono si Trillanes para ma-divert ang attention. Hindi niya napakita hindi siya pumirma ng ledger. Kasi nga,
natatakot na siya, mau-obvious ang pera. Pero pag nag-proceed itong mga inirereklamo na to, malalaman po natin lahat yan. Tapos, nung pumasok itong si Las Cañas, eventually, nung nag-submit siya ng kanyang affidavit sa ICC, 186 pages, doon lumabas yung pangalan. Ito nga, si Sammy Uy, kapartner ni Michael Yang sa doon sa illegal drug trade. So, drug lord sila. Sabi mo pa nga ng iba, sugar daddy ni Sarah yan eh. Sugar daddy daw ni Sarah yan, sugar daddy. Putek si Sarah, nakikita niyo po ba? Kailan yung nakita nag-aano ng family picture, wala na daw sila. Wala na, kaya si Sarah, pwedeng kamayin, pwedeng rin yan. Oh. Wala na. Kaya si Sarah, po yan? May sugar daddy yan, Sammy Uy. Aray ko. Doon lumabas, teka muna, binalikan ko yung mga accounts na yon. Doon nga, pumapasok, dividendo ito kasi 40 to 50 million pesos ang natatanggap nilang pamilya every 6 months. At nung time na yon, mayor siya 2011 to 2013. Tapos, itong dokumento na ito yung isinumiti ko doon nung nag-file ako ng plunder laban kay Digong noong 2016. At nag-imbestiga yung ombudsman ito. Si Overall Deputy Ombudsman Karandang, noong time na yon, ay para ma-validate yung aking aligasyon, kumuha siya ng dokumento from AMLAC. Nakakuha siya. Ngayon, sinabi ni Karandang, parehas yung nakuha niya sa AMLAC doon sa dokumentong sinumiti ko. Kaya pinurso niya yung investigasyon. At dahil doon dahil sa statement na yun, tinanggal siya ni Digong para mahinto yung investigasyon. Fast forward po tayo nung 2024 nung nagkaroon po ng Quadcom hearing na nagkasama kami ni Digong. Prinisenta ko po yan doon sa Quadcom. Sinabi ko, dito, once and for all, madaling ma-prove. Kung mali ako, pwede ko makasuhan ng perjury, simpleng magsasign lang ng waiver. Sabi ng chairman ng Quadcom, pwede ho ba kayo... Yun nga po yun eh. Biro nyo po pansinin nyo, sa inabot-abot ng iba't ibang lumilipas na taon, si Trillanes po, diretso po ang pagtalakay at batikos dito sa pamilya Duterte. Pero kinakasuhan ba nila? Wala silang kinakaso. Wala pa sa posisyon to. Dapat kung hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes, kasuhan nyo. Lalo na't wala siya sa posisyon. Aray ko. Wala eh. Hindi nyo makasuhan kasi nga, pwedeng ibalik ni Trillanes. Pwedeng ibalik po ni Trillanes ang dokumento sa inyo sa proper forum o sa korte. Hindi niya lang malabas ngayon kasi nga Data Privacy Act. Hindi niya mapakita sa atin kasi nga po Data Privacy Act. 'Di ba? Pero pag nasa korte na 'yan, dinimanda niyo si Trillanes. Pag hinanapan ng korte si Trillanes ng ebidensya, abay mayayari kayo. Kaya hindi niyo makitaan at makasuhan si Trillanes. Aray ko. Yun lang simple logic eh. 'Di ba? Simple logic. Ayaw yung kasuhan para hindi kayo mabuko. Dahil pag kinasuhan nyo, malilintigan kayo kay Trillanes. Ipapakita niya sa korte ang mga ebidensya niyang ibinibintang sa inyo. Yan lang yun eh. Hanggang ngayon, ilang taon na? Ilang taon na? 9 years na, hindi nyo pa kinakasuhan si Trillanes. Ano na? Namimilipit. Paano umiwas doon sa pagpirma ng waiver tapos hahampasin ako ng mic. Gumawa ng eksena para lang makaiwas. Siyempre. So, in fact, si Sara Duterte nakaupo nun sa likod. Ni wala siyang komentaryo at all about those documents kasi alam niyan totoo. So yan po, solid po yung tinitindigan natin as far as that is concerned. Ay, Ma'am Purple Butterfly. Thank you. Thank you po, Ma'am Purple Butterfly. So ito, sa ombudsman na, busy sila sa flood control eh. Mabigyan kaya ng pansin yan.
Yun nga po, kaya nga nanawagan ako kasi, teka muna, si Senator Bong Revilla, pinakulong, 90 mabilis, million. less than 1 month, 90 million pesos. Yun Yun, nga hindi eh. natin minamalit yung 90 million. Of course, oo. Pero ito naman, billion-billion po ito, daang-daang milyon. Baka pwede nyo naman bigyan na, tsaka mas mataas na pwesto, di hama. Kaya incumbent ito si Vice President. Hindi ba mas, mas urgent ito? Kaya dapat pagtuunan ng pansin yan. Okay. So, sa Opo. ngayon po, ano po ang direksyon din siguro? Kasi parang nakita, di ba, na nag-post kayo na magkakasama ho kayo sa oposisyon. Yeah. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala lang daw yun dahil parang kayo ho, normal lang daw na nagkikita-kita kayo. Baka may mga napag-usapan din ho kayo na... Ano pag-usapan dyan? Panahon na para ubusin ang Duterte. Aray ko. Ano na pag-usapan dyan? Huwag na tayo mag-ano pa dito. Napag-usapan nila, panahon na para ubusin ang mga Duterte. Kita mo kinabukasan nandun si Trillanes sa ombudsman? Aray ko. Yun. Huwag tayo maging plastic dito. Yun ang pinag-usapan nila. Ubusin ang mga Duterte. Yan ang main goal. At totoo naman, ubusin na yung mga Duterte na yan. Dahil wala naman pakinabang eh. Ho dito? Sa mga sinampan nyo? Nag-updates lang naman po sa iba't ibang mga ginagawa. So, maraming nasakop dun sa conversations na yun. Yung sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ganun lang naman po yan. But, rest assured, tuloy-tuloy po yung consolidation. Kasi, ganito to, napaka-importante po nung halalan sa 2028. Hindi tayo pwedeng mahuli na naman sa preparasyon. Kaya, kailangan gawin na yung nararapat Okay. sa lalo Okay, madali. pero ang reklamo sa ombudsman, merong nakaabang na impeachment na naman sa Pebrero eh. Opo. So, okay lang ba yun na Pwede bang i-consolidate itong mga evidences hindi na to? iba yung iba process Hindi man pa, ng no? impeachment Oo eh. nga eh. Oo. Pero pwede po yan. Kasi yung Okay. impeachment naman kasi is administrative in nature. Ang Okay. penalty niyan, matatanggalan sa pwesto. Right. Ito po, criminal in nature. Yes. May pagkakulong ito. At yung ebidensya niyan pwedeng i-gamitin sa impeachment. Pwede At rin. itong, yung i-final nung December, basically, Kumbaga, sa February 6, kung sakasakali ma-impeach siya, may nakaabang pa na graft and corruption, plunder, bukod pa doon. Kumbaga, hindi lang siya mawawala. Pag alis niya sa niya, may pupuntahan pa siyang graft and corruption. Dalawa po yung nag-file na yan, ha? Dalawa na yung nag-file na yan. Si Trillanes yung pangalawa. grabe ho yung documentary evidence na sinubmit nila Aha. for the 650 million plunder. Ito, idadagdag lang nila yung allegation ni Ramil Madriaga doon sa pag-distribute ng pera para mas mapalakas Opo. yung kaso. Pero Ganun po sa yun. pangkalatan nga po itong mga ganitong aksyon nyo, Senador Trillanes, talagang hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo sa 2028? Dapat naman po, no? Ito lang yung video kung saan siya nagbanta na papatayin niya yung presidente, nag-hire siya ng assassin, tapos yung isang video na pupugutan niya yung ulo ng presidente, uhukayin niya yung... ito ay aksyon ng taong hindi mo pwedeng bigyan ng kapangyarihan ng presidente kasi aabusuhin po yan. Okay. Tapos, so magnanakaw na yan, papatay pa ng tao yan. Yan po ang Okay, tama, magnanakaw na, mamamatay tao pa. Diba? Yan po ang expose ni Senator Trillanes.